아직은 담배 피나 보지? Hello mga kabisdak! Happy weekend! Araw ng Sabado na naman mga kabisdak, no? Sabay pitsaro na. Sa pitsaro na? 10, 11, 12, 13, 14, June 15. Happy birthday sa tanang nag-birthday, especially sa akong tatay Billy. Murag karon ang birthday ni tatay. Nakalimot na ko guys. June 15 or 16. Happy birthday tatay Billy sa akong kinakusgang amahan. Happy birthday tatay. God bless. Naawara tayo ng imong apo. Oh, siyaw. Kanina pala is kaya nakasombrero tayo guys. Nakasombrero tayo at nakaano. Kasi naghatid ako ng almusal nila kuya sa Damlong Koy at Daddy Insoy doon sa nagtanim sila ng perilla plant. Doon sa aming tinamnan bitaw ng ano. Doon sa may puntod ng tatay ni Daddy Insoy. Yung Duikuge. Ay hindi. Anto ang tawag doon guys. Yung area na tinamnan namin ng mga chili yun ang Duikuge ang tawag namin doon. Kahapon, araw ng Friday is nagtanim sila ng mga perilla plant dito sa gilid ng bahay ni Binanan. Diba yan ang bahay ni Binanan, dito sa gilid, yan man yung manukan ni Binanan guys, manukan. Yan yung tinamnan nila kahapon ng perilla plant. Dito yung tinamnan nila ng black beans. Yan. Nag-away-away pa sila dyan mga kabisdak. Nag-away sila. Ay, hindi naman nag-away. Parang hindi din nagkasagutan. May sama ng loob lang sila kuya sa Damat Lungkoy kay Daddy Insoy. Kasi si Daddy Insoy guys, hindi nila alam ang karakter ni Daddy Insoy na kapag si Daddy Insoy ay nag-instruct, kailangan pag magbigay ng instruction ba, kailangan mo talagang 100% full reaction ka talaga mga kabisdak. Pero itong si Kuya Sadam at Lungkoy dahil siguro napapagod na kasi mainit. Jango raman sila ba? Nga naman ang style sa mga Pilipino. Di ba ganyan man tayo mga Pilipino kapag mag-react tayo. Jango lang tano. Hindi yan gusto ng mga Koreano mga kabisdak. Especially si Daddy Insoy. Gusto niya vocal. Yes, no, yes. Ganyan ang gusto ng mga Koreano mga kabisdak. Ayun, hindi ba sila nag-react mga kabisdak? Nagalit si Daddy Insoy. Kapag hindi ka magre-react, lalo niyang nilalakasan yung kanyang boses na parang galit na siya. Pero hindi siya galit mga kabisdak. Yun, hindi man sanay si Kuya Sadam at Lungkoy ng malakas na boses ba? Akala nila, nagagalit si Daddy Insoy sa kanila. Yun, nagreklamo sila sa akin mga kabisdak. Tapos si Daddy Insoy naman is, hindi, wala pa ba? Kasi bago pa, hindi pa nila alam yung mga kanya-kanyang ugali. Lalong nilakasan ni Daddy Insoy parang to the point na sumigaw na si Daddy Insoy sa kanila. Nagalit naman na sumama ang loob ng dalawa, si Kuya Sadam at Lungkoy, kasi nga sinigawan sila ni Daddy Insoy. Parang naano sila mga kabisda pa. Kaya yun. Jesus, summer na talaga mga kabisda. Nag-kickboard na si Little Insoy. Ka, ochi. Laka, tuto ka. Ako today is maglilinis ng ating ng ating service ba. Si Daddy Insoy naman is nagawatiring siya ng mga may pa guys natitira pa ng mga perilla plant. Ibibigay namin yan sa aming friend kasi nanghingi man siya mga kabisdak. Tamang-tama guys, nandito si Kununi kaya may time akong maglinis ng ating service kasi pag nandyan yan si Kununi sa bahay ni Binan, siya na po ang nagluluto ng ating lunch at dinner. So siya na po ang bahala sa kusina ba. So may time si Bisdak in Korea na magawa ng iba't ibang bagay. Pinagbigyan ko na din si Little Insoy na maglaro-laro dyan sa palanggana guys sa may tubig kasi gustong-gusto niya yung mga bula-bula ba. Gustong-gusto niyang laruin iyan. Mas maganda kasi maghugas dito sa labas ng bahay ni Binan kasi may mahaba siya na hose mga kabisdak at yung kanya bakuran is malapad. Unlike doon sa aming bahay, may hose man kami mga kamisdak pero maiksi ba? Hindi niya kayang abutin yung ating sasakyan at may kailangan ko pa ng palangga na atabo para isablig-sablig na sa atong saksanan. Dahil busy man ako doon sa pagkuskus-kuskus, hindi ko na malayan itong si Little Insoy na gipang jabo naman din sa ang sabon guys. Yung, nakabantay mo itong yung blue na may galon. Ang laman po dyan is sabon, liquid soap ba? Sus, nilaro yan lahat ni Little Insoy guys. Inubos niya kalahati, nangangalahati pa po ang laman dyan. Pag check ko guys, naubos na niya. Sus, Ginoo ko. Kasi nilaro-laro pala niya. Kaya pala malaming bula at kaya pala hindi siya naga-disturbo sa akin. Nalingaw naman na siya. Ang dami-dami ng bula dyan sa may sahig. Kasi nga, binuhos niya lahat mga kabisdak. Ginoo ko ng bataa. Pwede naman ako magpa-car wash doon sa bayan mga kabisdak. Pero waste of time na mga kabisdak ba? At syempre, kailangan natin gumasto. So ito tipid na plus banding na din namin ni Little Insoy. Si Daddy Insoy naman is kinakarga na niya ang ating mga perilla plant kasi ibibigay yan namin doon sa aming friend na nanghihingi
hingi guys. Ay hindi naman siya hingi kasi nung time na pagsidling dyan mga kabisdak is kasama po siya, tumulong siya ba. So kibali yan po ang kanyang parte ng kanyang pagtulong sa pagsisidling ng ating mga pirela. Early lunch ko si Little Insoy mga kabisdak kasi mga 10 o'clock nagugutom na yan kasi nga hindi man niya naga-breakfast. Ang sabi ni Kuno ni siya na lang daw ang magpapakain kay Little Insoy. Actually guys, yan si Little Insoy, marunong na po yan kumain mag-isa. Pero kapag nandito yan sa bahay, parang naglalangi, parang ano ba siya? Hindi siya nag-focus sa pagkain. So, kailangan namin siyang kailangan subuan. Pero kapag nandoon yan sa school is, siya lang talaga mag-isa ang kumakain guys kasi natatakot siya sa teacher ba. Pero kapag kami, hindi siya natatakot sa amin. Jara na mataan. Lalo na kapag nandyan ang kanyang lula at ang kanyang mga auntie. Grabe na mataan na. Palangga magunin nila si Little Insoy mga kabisdak kasi itong si Little Insoy, siya lang po ang nag-iisang lalaki na apo ni Bianan. So, siya lang ang isang lalaking pamangkin ng aking mga sister-in-law. May dadaanan lang kung kakaibang halaman dito sa bakuran ng aming kapitbahay mga kabisdak. Para siyang sibuyas pero ang kanya yung kanyang bunga is nasa dulo ng dahon. Sibuyas man siguro Sibuyas talaga yun mga kabisdak. Sibuyas na pula. Maritisan pa itong magkakapitbahay o magkakapitbahay yan sila mga kabisdak, yung lalaki at yung babae. Pauwi na kami dyan mga kabisdak kasi ako is magsasampay ako na aking mga labahan tapos si Kuno naman is mag-prepare, magaluto na siya for aming lunch. Diba dun sa ating last vlog is galing man si Bianan sa Seoul kasi nga nagpa-check up sa kanyang mata, diba? Kasama niya si Kuno at sinundo natin sila sa bus terminal sa Yanggo. Tapos Sabado yan na araw mga kabisdak at Sabado ng hapon uuwi na din si Kuno doon sa kanilang bahay sa Seoul. Inalalayan lang niya si Bianan guys na umakyat at bumaba sa bus kasi nahihirapan po si Bianan mga kabisdak. Mayroon kasi siyang handicap po kasi si Bianan guys, kung napapansin nyo. Hindi siya yung kanyang nilakwan, yung the way ng paglalakad niya. Parang kimpang bitaw, parang kiang bitaw si Bianan. Gawa ng guys, pagka Korean War, nabuthan. Nasabugan po ng bomba ang kanyang binti, yung kanyang paa ba. At si Daddy Insoy naman parang nabuthan, parang nasabugan din naman ang kanyang pagmumukha nang kumain siya ng boris. Itong boris mga kabisdak, matamis yan kung marunong ka magpili. Yung talagang hinog, yung pulang-pula lang talaga yung mga matatamis, pero yung pag-orange pa, maasim siya mga kabisdak, pero good for the skin daw, kaya kinakain din nila Kudodi at Sagun ni paborito po yan nila kasi good for the skin ko talagang itong mga Koreana, kapag good for the skin talaga, labira. Hinihikayat nga nila akong kumain daw ng boris para daw maganda ang aking skin. Ay Diyos ko, hindi ko na kailangan kumain pa ng boris kasi lalo na akong gaganda pag kumakain ako ng boris, charot. Dito talaga ako sa loob ng Eco House Tagasampay kasi madaling matuyo mga kabisdak ang inyong mga damit. Chinek ko lang si Little Insoy kung saan nagsusuot kasi nag-aalala ako kung nawawala siya sa aking paningin mga kabisdak. Sus, nandito lang pala siya sa manukan ni Bianan. Kapag nandito yan si Little Insoy, lagi niyang pinapatuka itong mga manok kahit busog na busog. Tingnan nyo ang mga manok Grabe na yan kabusog mga kabisdak, ning burot na nailahan koan. Tizan. Pero pinapatuka pa rin niya. Grabe ning bataan Unlimited ito mga manok. Sige, go mga manok. Parang nagaparte-parte ito mga chicken ba. Pag nandito yan si Little Insoy, parang naging paborito na nilang tao yan si Little Insoy. Tingnan nyo naman ang kanilang mga mga tiyan. Diba? Tingnan nyo ang kanilang mga tiyan. Grabe kabukdo. Grabe kabusog nila mga kabisdak. Kapag natsimpuan na nandyan ako is binabalik ko ang kanilang mga patuka kasi sayang naman mga kabisdak ba, ilaharang pang tuhil-tuhilon. Pagkatapos ko magsampay ng ating mga nilabhan is pumasok na kami ni Little Insoy dito sa bahay ni Bianan mga kabisdak. Tutulungan natin si Kuno na magluto ng lunch kasi murag gutom na ba. For lunch is kakain daw kami ng kimchi pancake at kalgukso. So makikita nyo mamaya yung ginawa ni Kuno na kalgukso mga kabisdak So ako ang nakatoka sa kimchi pancake, kami ni Little Insoy. Si Little Insoy is gusto niyang magamikos mga kabisdak at gustong niyang magaluto-luto ba, magaprito-prito ng itlog. Marunong na yan magaprito ng itlog yan. Assistant cook namin yan si Little Insoy. Binali ko yung dinala ko ng cooking oil, vegetable cooking oil mga kabisdak ba na dinala ko kanina kasi ang request ni Kuno is gagamit daw kami ng perilla oil. Yan po ang perilla oil or sesame oil sa pagluto para mas healthy. Bakit daw si Uma lang daw palagi ang binibigyan namin ng perilla oil? Bakit daw hindi namin siya binibigyan si Kuno ba? Kaya nagtawanan kami kanina. Health conscious kasi yan si Kuno mga kabisdak, kaya gustong-gusto niya na perilla oil ang gamitin kasi mas healthy po ang perilla oil gamitin sa pagluluto ng mga pagkain. May dala si Bianan ng mga mulberries guys. Nag-harvest siya ng mga mulberries doon sa labas. Pinatikim niya sa akin kung ano ba daw, masarap ba daw, matamis ba. Ang mulberries po ay sobrang matamis kaya hindi ko siya masyadong bet. Gusto ko ang yung parang mangga bito na lasa, matamis na may konting asim. Ayaw ko ng masyadong matamis mga kabisdak. So it's time to set the table na kasi naluto na daw yung kalgukso ni Kuno. So ito po yung aking ginagawa. Ang gustong-gusto ko itong yung lamisa ng mga Koreano mga kabisdak. Ito po ang traditional na lamisa ng mga Koreano, yung kaya mong buhat-buhatin bitaw.
kaya mong gikan sa kusina, doong mo dito sa kuan sa sala. Pwede mo siyang mabuhat-buhat mga kabisdak ba kahit saan gusto mong kumain, pwede. Ang mahirap lang diyan mga kabisdak kapag baguhan ka pa, hindi ka pa sanay na mag-upo sa yung mag-upo sa sahig ba. Masakit talaga sa puwet at masakit sa binti kasi nakatikungkong man yung binti mo. May viewer pala ako na nagsasabi mga kabisdak na kapag ang mga Koreano daw ang nakikita nila na kumakain sa sahig is parang ang cute-cute nila tingnan ba. Pero kapag mga Pilipino daw ang kumakain na nakaupo sa sahig, parang ang nakakaawa daw ang labas, nakakaawa daw tingnan dyan. Pag sure man ba? Ano kasi guys, parang hindi tayo sanay dyan sa Pilipinas ba na nakikita natin na nakaupo tayo sa sahig na kumakain. Parang ganun siguro, no? Si Lolo Insoy is kumakain siya ng boiled eggs mga kabisdak. Pinagluto siya ng kanyang lula ng boiled eggs. Yung mga eggs na yan is galing yan sa ating poultry. Yung mga manok ba na pinapatuka ni Lolo Insoy, di ba? Pinatuka ni Little Insoy, kumakain din siya ng kanilang mga itlog. Paborito ni Little Insoy ang itlog. Anything na putayin ng itlog, ma-boiled egg man yan, ma-pritong itlog man yan, ma-scrambled egg man yan, lahat. Mga una kay naluto na daw ang piniprito ni Daddy Insoy na kimchi pancakes. So yan po ang ating guys, lunch. Kalguksu, niluto ni Kununi na kalguksu, hinaluan niya ng zucchini at perilla powder. Napaka-healthy daw kasi ang perilla powder guys, kaya hinahalo yan nila sa mga pagkain. Marami daw kasi yung omega 3, nala for the go. Tinawag na ako ni Binan para kumain, tama na daw ang aking pag-video-video, kakain na. Para mga Pilipino lang din ito, mga Koreano, mga kabisdak, gusto nila na sabay-sabay sa pagkain. Ang nakadistinct lang is dito sa Korea, especially dito sa probinsya mga kabisdak, yung mga traditional na pamilya. Ang unang sumubo is yung mga matatanda at ang unang first serve ng pagkain is para sa mga matatanda. First time na luto yan ni Kununi guys, yung kalguksu na may perilla powder. Masarap din pala, na-amazed kami lahat at nabusog kami syempre, no? Yan si Kununi mga kabisdak is hindi siya masyadong masarap magluto guys. Parang mas masarap ako magluto kay Kununi ba? Charot, bitaw. Ang pinakamasarap na magluto sa pamilya ni Daddy Insoy is si Chagun Uni, yung taga Suwon, bitaw. Makikita nyo na soon si Chagun Uni kasi this summer vacation is bibisita si Chagun Uni dito sa bahay ni Binan. So another vlog na naman with Chagun Uni, no? Umuwi pala ako dito sa bahay mga kabisdak para paliguan itong si Insay kasi papansin ko na palagi siya nagkukutkut sa kanyang mga balahibo. So, ng chineko, marami pala siyang kuto. Maraming mga kato mga kabisdak. Summer na talaga kasi pag summer, lumalabas, nagsisilabasa na ang mga guys, mga kato, mga garapata, ganun. Ewan ko ba saan yan sila galing? Saan ba galing ang mga kuto ha? Pakisagot nga mga kabisdak. Kasi pag winter, wala namang kuto yan si Insay. Ngayon lang summer. So ayan, pinaliguan namin siya, kinuha namin ang kanyang mga kuto ba? Kinukutuhan namin siya with Daddy Insoy. Siya po ang aming bunsong anak mga kabisdak. Nagbili talaga ako ng spray ng kuto mga kabisdak para isprayhan ko itong bahay ni Insay. Isprihan ko lahat ba, pati yung katawan ni Insay. Mamaya, isprihan ko yung katawan ni Insay pag natuyo na siya ba galing sa kanyang pagkaligo. Kay basin luparo na ni si Insay sa kadaghan sa diyang kuto, joke. Di bitaw mga kabisdak, kay basin matakdan si Little Insoy ba, kasi si Little Insoy lagi niyang nilaro-laro yan si Insay. Basig pamaako na unsa si Little Insoy ang mga garapata o mga kato ba. Allergy, daghang allergy yan si Little Insoy. Masyadong sensitive kasi ang balat ni Little Insoy guys, especially sa mga kagat ng lamok. Maganuka na naman kabisdak, magasugat-sugat na yan, gawa ng mga kagat ng mga insekto. Pinatapos lang ako mag-spray doon sa bahay ni Insay at bumuhos na ang ulan. Ang saya-saya namin guys, ang saya-saya ni Daddy Insoy dahil bumuhos ang ulan. Nakainom ang aming mga bagong pananim na mga perilla plant. Uwi ang time na ni Kununi, so ayan, sumakay na siya sa bus. May bus stop kasi dyan sa mismong tapat ng aming bahay mga kabisdak. So yan, ang biyahe dyan is from dito sa aming barangay, papunta doon sa bus terminal doon sa aming bayan. Tapos from bus terminal doon sa bayan, sasakay na naman ng bus si Kununi papuntang Seoul, pauwi sa kanilang bahay, no? Og maura ka na. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!